Magandang araw sa inyo at welcome sa Panlasang Pinoy. Nandito na naman ako para mag-share ng recipe sa inyo. At ang lulutuin natin ngayon ay ang chicken lomi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Gagamit tayo ng flat na Mickey noodles, ng manok, ng repolyo. Kailangan din natin dito ng carrot, ng dahon ng sibuyas, bawang, cornstarch o gawgaw, itlog, at Knorr chicken cube. Gagamit din tayo dito ng tubig, ng mantika, ng asin, at ng pamintang durog. Okay, umpisahan na natin. Iinitin lang natin itong cooking pot. At maglalagay lang ako ng mantika. At ang gagawin natin ngayon ay igigisa lang natin dito yung bawang, yung sibuyas, at pati na rin yung carrot. Hintayin lang natin na uminit itong mantika na nilagay ko. Ayan, tingin ko mainit na to. Pwede na natin igisa dito itong ating bawang. Ang ginawa ko dito, dinurog ko lang. O dinikdik ko lang. Ayan. Palayin lang natin. At ilalagay natin kaagad dito yung sibuyas. So, ito yung sibuyas. Hinaan lang natin ng konti yung apoy para hindi nasunog kaagad yung bawang. Alright. At habang niluluto natin yung sibuyas, ilalagay ko na dito yung carrot. Ayan. So, igigisa lang natin ito hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At maluto na din ang bahagya yung carrot. Pero hindi natin aasahan na lalambot itong carrot sa prosesong ito. Maya-maya habang niluluto natin yung ibang ingredients, unti-unting lalambot itong carrot. Ayan, makaraan ng ilang minuto. Malambot na yung sibuyas. Ibig sabihin, pwede na nating ilagay itong ating chicken. Alam nyo guys, ang gamit ko ditong chicken para mabilis ay yung chicken breast. Ang ginawa ko, hiniwa ko lang ito ng maninipis na peraso. Kaya mapapansin niyo, dinerecho ko na kagad sa pagluto. Pero huwag kayong mag-alala kung ang gamit niyo o kung available na ingredient niyo dyan ay yung chicken na may buto. Pwede naman natin gamitin yon. Ang gagawin natin, kailangan lang nating pakuluan yon bago natin ilagay dito. So, kapag napakuluan na natin yung chicken na may buto, yung tinatawag natin na bone-in chicken, ihihiwalay lang natin yung laman nun dun sa buto at pagkatapos ay pipirasin lang natin yon at saka ilalagay natin dito. Igigisa natin kasama ng sibuyas at ibang mga ingredients. Ang advantage lang ng paggamit ng boneless chicken breast, makakasave lang tayo ng oras dahil hindi na natin kailangan pakulan itong manok. Dahil mamaya, papakuluan din naman natin ito. Pero, mas makakatipid kayo sa inyong budget kung gagamitin ninyo yung chicken na may buto. Dahil mas mura yon kumpara dun sa boneless chicken breast. So, yung choice nasa sa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin ng manok. Kung may buto ba o yung boneless. Itutuloy lang natin ang pagluto nito hanggang sa mag-light brown na yung chicken ng tuluyan. At pagkatapos, ilalagay ko lang dito yung tubig. Ayan, sa tingin ko, ready na tong manok. Pwede na natin ilagay yung tubig. Kunin lang natin yung tubig. At dahan-dahan natin ibubuhos dito. Sabi ko dahan-dahan no? Ako pa yung nagkakalat ng tubig. Pero anyway. Basta dahan-dahan lang yung pagbuhos ng tubig. So, ayan.
So ang gagawin natin, papabayaan lang natin kumulo itong tubig. At habang kumukulo itong tubig o habang pinapakulo natin yung tubig, punasan ko lang yung konting tulo dito. Habang naglalagay kasi ako ng tubig, may tumulo. Ayan guys, nag-umpisa ng kumulo. Kukunin lang natin itong ating Knorr chicken cube at ihalo lang natin dito sa ating cooking pot. At pagkatapos, tatakpan lang natin ito at lulutuin lang natin ng ilang minuto hanggang sa tuluyan ng lumambot yung manok. Ngayon, tingnan na natin. Tanggalin muna natin itong ating cover. At silipin lang natin itong manok. Ayan, mukhang lutong-luto na. So sa puntong ito, pwede na natin ilagay itong ating cabbage o yung repolyo. Ayan, dahan-dahan lang. Ito ang seryoso, dahan-dahan na talaga para walang matapon. Ayan. Haluin lang natin ito. At kukunin ko lang yung Mickey noodles dahil pwede na natin isabay dito. Ang gamit kasi natin dito yung fresh Mickey noodles. So mabilis lang din itong maluto. At guys, para malinaw tayo, itong niluluto nating chicken lomi ay regular na chicken lomi. So ibang-iba ito dun sa tinatawag nating loming Batangas. Ay, pero syempre masarap tong ating chicken lomi. At bakit ko kamo nalaman na iba ito dun sa loming Batangas? Nako guys, ilang beses na akong nakatikim na. Na si Mrs. kasi ay taga Batangas yung family niya. So kapag pumupunta kami doon, kadalasan nung hindi pa nagagawa yung Star Tollway ngayon, na kasi taga Bawan siya. So ang travel namin from the south, taga Las Piñas ako noon. So diretso muna kami sa Lipa. At doon, napakasarap ng mga lumihan. Pagkatapos, saka pa lang kami pupunta sa Bawan. At ang na-discover ko doon, bawat lugar sa Batangas, iba-iba yung version ng lomi. Merong gumagamit ng meatballs, merong gumagamit ng lechon, at kung ano-ano pa. Pero alam nyo, ang kagandahan doon, lahat ng lomi sa Batangas, masasarap. At ang isa pa sa mga common na, actually, ang isa pang common na characteristic ng loming Batangas is yung pagiging malapot niya. Alright? Itong gagawin natin ngayon, hindi ganun kalapot. Pero lalagyan din natin to ng cornstarch maya-maya at ng itlog para nang sa ganun, lumapot lang ng konting-konti. Pero hindi sobra. Okay, so lulutuin lang natin ito. Itutuloy lang natin yung pagluto ng ilang minuto. At pagkatapos, ilalagay na natin dito yung sinasabi kong ingredient, yung itlog at yung cornstarch. Bago natin ilagay dito yung cornstarch o yung gawgaw, pati na rin yung itlog, ihalo muna natin itong ating scallions o yung hiniwa natin na dahon ng sibuyas. Nalagay lang natin dito at hahaluin lang natin to. Mabilis lang. At ngayon, ilalagay na natin kaagad yung itlog pati na rin yung cornstarch. Uunahin natin yung itlog. Iyan yung itlog kanina. Ayan, at hahaluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na na-distribute mabuti yung itlog dito. Kasi habang ginagawa natin to, unti-unting naluluto yung itlog. At unti-unti din na natithicken itong ating sabaw. So mapapansin niyo, yung itlog nakikita na natin ngayon dito. Ito yung mga puti na maliliit. Ayan. Siguraduhin ko lang na na-distribute ko mabuti at walang namuong itlog. Importante yon. Alright, ngayon naman ay maglalagay na tayo ng cornstarch. Ang ginawa ko sa cornstarch, nilagyan ko lang ito ng tubig para ma-dilute at hahaluin lang natin itong mabuti. Isa itong mainam na ingredient na nagpapalapot sa mga sabaw. So yan, kalahati lang muna ilalagay ko para makita kung tama lang ba o kung kulang pa. Mapapansin niyo na
pagkalagay natin ng cornstarch, hahaluin lang natin. Unti-unti ng kakapal o lalapot itong ating sabaw. So sa tingin ko kulang pa. Uubusin na natin ito lahat. Ayan. Yan, tamang-tama lang yung magiging lapot nito maya-maya. At habang ginagawa ko to, maglalagay na tayo dito ng asin at ng paminta. So, ito lang yung ating seasoning. Simpleng-simple. Asin at paminta. Kadalasan naman kapag kumakain tayo ng lomi, meron pa rin tayong, kumbaga, platito sa tabi na may paboritong seasoning. Naalala ko dati kapag kumakain ako ng lomi sa Batangas, paborito ko, nandun sa aking platito ay soy sauce o toyo na maraming sili. Hinahalo ko yun doon sa lomi. At naku, napakasarap habang kumakain ako ng napakaanghang na lomi. Alright, so eto naman yung ating paminta. Siyempre, pwede rin natin nga palang lagyan ito ng toyo na maraming sili rin, no? Pero hindi natin ilalagay dito sa lutuan. Kumbaga, kanya-kanyang preference lang yan. Kung gusto niyo, ilagay lang natin sa platito, kagaya ng sabi ko. So, haluin lang natin ito. Actually guys, lutong-luto na to. So once na mahalo natin, ang gagawin ko, ililipat ko na to sa isang serving bowl at tikman na natin. Okay guys, ngayon tikman na natin itong ating lomi. Pero syempre, bago mangyari yan, ililipat muna natin dito sa ating bowl. Ilalapit ko lang itong ating cooking pot. Ayan. Nakita ninyo umuusok pa. So, ililipat muna natin itong ating lomi dito. Nagamit lang ako ng tinidor. Pati na lang ng ladle para mas madali. Ayan. So, lomi. Ililipat lang natin dito. Ayan, mas maganda, mas mahaba pa yung noodle, diba? Para long life. Pero darating din yung punto na puputulin natin yung noodle dahil sobrang haba na. Ayan. So, ito na yung ating noodle. Puputulin lang natin ito dito. Alright. At last one. Medyo slick siya. Ayaw magpahuli. Okay, good. At pagkatapos guys, ay ilalagay na natin yung sabaw. So, ito na yung sabaw ng ating chicken lomi. Ayan. Siyempre, lalagyan pa natin ng mas maraming noodles at ng chicken. Ako, ang bango, no? Nagugutom na ako. Nakakagutom talaga to. Itong ginagawa natin ito. Nakakasabik kung baga. Ayan. Kuha pa tayo ng mas maraming chicken at maraming gulay. Alam mo, napaka-healthy nitong ating chicken lomi dahil gumamit tayo dito ng mga gulay, pati na rin ng manok. Na alam naman natin ang manok ay napakalakas sa protina. Okay. Ngayon guys, tikman na natin ito. Tara, sampulan na natin to. Medyo maaga pa para sa akin. Parang magsili. Kaya, gagamit muna tayo dito ng paminta. Maglalagay lang ako ng paminta dito para lalong sumarap at may konting anghang na rin. Alam nyo kasi guys, ngayon, no, itong oras na to, umaga pa dito sa akin. So, medyo hindi pa ganun ka ayos yung aking tiyan para sa sili. Siguro maya-maya. Kaya ngayon, tama na muna itong pamintang durog. Hahaluin lang natin. Yeah! Tikman na natin to. Ayun o, kitang-kita natin ang sabaw. Ito yung lomi noodles. O yung tinatawag nating flat Mickey noodles. Ayan. Pati na rin yung chicken. So, tikman na natin ang sabaw. Sabaw muna.
malasa. Buong-buo yung lasa ng manok. Tamang-tama lang yung lapot niya. Siyempre, hindi mawawala itong ating noodles pati yung mga gulay. So, tikman natin to. Nako, mainit pero masarap. Gustong gusto ko. Lalong-lalo na nung niligyan natin ng mas maraming paminta. Alright guys, bago ang lahat, bago mawala na yung aking focus dito sa ginagawa ko dahil sa sobrang sarap nito, batiin muna natin yung mga kaibigan natin. Shout out sa mga kaibigan natin. Sila, si Rex Andag, si Dexter Villanueva, si Miss Blue Magic, pati na rin si Mr. Amormeo Portado ng Aurora, Zamboanga del Sur. Guys, maraming salamat sa pagsubaybay sa Panlasang Pinoy. At para sa inyo na hindi pa nagsasubscribe, sana mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Maraming salamat ulit sa pagnood itong video at sana abangan nyo pa ibang mga videos natin ipapalabas. Ito na ang ating Chicken Lomi.